Hello everyone, especially sa aking mga kapatid sa The Lord Reigns International Ministries. In order na po natin yung mga major materials na kailangan po natin sa pagpapagawa ng house church natin. Ito po hollow blocks. Umorder po tayo ng 750, kalahati pa lang po yung dumating. And then meron po tayong 8 cubics dito ng graba and 4 cubics ng buhangin. May darating pa po yan na 1 cubic at saka sa graba is may darating pa po na 2 cubic meter. Yan. Kasi based on our estimation, yan po yung kailangan natin. Okay? So umorder na rin po tayo ng mga bakal na kakailanganin po natin. So yan na po lahat yan. Mga bakal based on our estimation. So far dun po sa mga poste natin at saka footing natin, yung estimation po natin ay sumapat naman po. Ayan. So ayan, andito kami sa house, sa may church natin. Pansamantala dito po kami tumutuloy habang ginagawa po ang ating house church. So ito po yung mga natira nating kahoy, mga kinalas natin, tinabi po muna natin para hindi maka-istorbo sa kalsada. Ayan. Kung makikita nyo po yung safety feature po ng area natin, hindi siya nakaka-istorbo at safety po. Yan. So far, ito na po yung mga poste natin. Nagdagdag tayo ng... Yan, bali nakapag-footing na po tayo. Bali, 7 to eh. 7 footing po, 7 poste po yung dinagdag natin. Yan, tapos na po lahat yan. Umorder na rin tayo ng mga kailangan natin for slab. Yan. Meron na tayong plywood, mga kahoy. Yan. Saka, ayan, gumagawa na po sila dito ng brace para po sa slab natin at saka sa mga biga. Yan, nagre-ready na po sila. So, naka-ready na po lahat. Yan. Okay. So, marami pa po tayong gagawin. Yan. Dito naman po yung second floor na babagbagin natin. Andyan. So, bali ito po yung area. Ito po yung mga babagbagin natin. So hindi pa natin lahat binagbag kasi binubutas lang po muna natin para kapag bago natin bagbagin po ito, ang design po dito ng papa ko kasi siya yung pinaka head of the yung kung paano gagawin. So hindi po muna natin siya babagbagin lahat. Naglalagay lang po muna tayo ng bubutasan para dyan po natin ilulusot yung mga bakal. So, ang diskarte po ng papa ko dito is bago bagbagin lahat, kailangan may islaban muna para mas mabilis po yung trabaho. Bago na po yan babagbagin at after po niyan mabagbag is aasintadahan na po siya. Yan. So, ito po yung kanina, yung nasa baba ako. Yan po yung design ng bracing natin. Yan. So, mabilis lang po ito siguro by first quarter of the next year, 2026 is loobin ng Lord, dito na po tayo magpupuri. Maluwag po ito. No, maluwag po ito kung makikita nyo po sa plano na ipinakita ko po sa inyo, 67 katao po yung kasya dito. Pero kung pipilitin natin, sisiksikin natin, mas marami pa po. Yan. Yan po yung mga masisipag nating mga estudyante, mga disciple. Wala silang pasok ngayon kaya nandito sila eh. And every buhos po, andyan sila. Yan. So yan po yung update ng ating pong house church. Okay. Ito, aalisin na po ito. Sa labas na po yung design ng ating pong hagdanan. Ito po yun. Makikita nyo po, ito po yung pintuan. Ito hindi naman po ito mababago eh. Kasama dito. So yung hagdan po natin, dyan magsisimula. Ayan. Bali dito na yung pintuan. Okay? So
So marami pa po tayong gagawin. Pero dahil nandyan yung papa ko, mabilis ang trabaho niyan. Binabantayan na eh. Ayaw niya lang magpakita sa camera. Nahihiya. Shy type. Yan. Yan. Yan po yung mga babagbagin natin. Okay? Yan. So, importante po na maayos yung area natin para hindi tayo pagalitan ng kapitbahay. Okay? So, just to update everyone, salamat. Salamat sa mga sosuporta pa. Yan, so malaki na po yung budget na nagamit natin para sa pagpapagawa po ng ating house church. And malaki pa po yung dapat nating budget na kakailanganin. So I believe naman God will provide sa pamamagitan ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon, kung gusto niyo po makatulong sa pagpapagawa po ng ating house church, you are free to PM me or meron po akong GCash, meron po akong account na pwede niyo pong pagdalhan. And kung kinakailangan niyo po ng mga statement or yung mga gastos, kung kinakailangan niyo pong makita or malaman kung magkano na po yung nagastos natin at kung magkano pa po yung kulang, you are free to PM me po. So yung niloan po kasi namin ng misis ko, medyo talagang sinisikap po namin. Talagang pinipilit po namin na pagkasyahin, no? Yung niloan namin ng misis ko. Kaya for this time, dahil nagpapagawa po tayo ng house church, ngayon ko lang po ito ginagawa na humihingi po ng suporta mula po sa inyo. Especially sa mga naniniwala ng inyo pong lingkod ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. Especially sa mga kapatid sa pananampalataya na kapatid ng The Lord Reigns International Ministries. Alam ko po marami tayong pinagkakagastusan. Alam ko po marami tayong pinaglalaanan. Any amount po. Kung ano po yung kaya nyong isupport para po sa ating house church. Para na sa gayon, patuloy po nating magawa yung misyon na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Yun lamang po, nawa ay na-bless po kayo kung paano kumikilos ang Panginoon. Na-bless po kayo kung paano yung gagawin ng Panginoon. No? Huwag po kayong mag-alala. Darating yung time, makikita nyo po. Baka sa susunod po na video or susunod po na update ko, makikita nyo na po yung kalalabasan ng atin pong house church. Naghihintay din po ako ng support. No? Hindi naman po ako masyadong nag-a-ask kung ano po yung amount. Basta kung ano lang po yung kaya natin at kung ano yung desire ng puso natin para masuportahan po ang ministry na to. So yun naman po. God bless everyone. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Pabalik na siya, kaya ibigay natin yung the best. God bless.